So, ang dami pong characters na nandito po sa 1 Kings, chapter 18. Siguro po some of us, kilala nyo na yung mga characters. Pero yung iba siguro, sino ba yung mga yun? Mas maganda pong maintindihan natin kung ano yung kung sino-sino yung mga characters na yun so that yung context po nito, maintindihan natin ano ba ang nangyari. So the first character po ay yan, si King Ahab. Okay, sino ba si King Ahab? King Ahab is the seventh king of the northern kingdom of Israel. And he is known for his confrontation with the prophet Elijah who challenged the support of Baal worship. Kung babasahin niyo po ang buhay ni King Ahab is the most wicked king. Ibig po sabihin, napakasamang hari. Diba? Hindi lang siya masama, talagang most wicked nga, so napakasama, and also, siya po ay kinonvince din niya or pinopromote niya sa Israel ang worshiping Baal and Asherah. Baal and Asherah are pagan gods. Kaya ang Israel po, they worship Yahweh. Diba? So, dahil po, ang Israel is under King Ahab, instead of promoting sa Israel to worship the Lord, ang ginagawa niya, you worship Baal, the pagan god, which is against sa Panginoon. It's abomination because God is God, diba? And the Israel must worship the true God. So, siya po si King Ahab. The second po, of course, siya po ay merong asawa. At ang pangalan po ay Jezebel. Yan. Si Jezebel po ay Phoenician princess, the daughter of King Ethbaal of Sidon. Ngayon po ay Lebanon. The wife of King Ahab promoted the worship of Baal and Asherah, the pagan gods, and suppressed the worship of Yahweh. So, sabi nga kay Priscilla Aquila, together sila. Kaya si Baal, ay si Ahab, at si Jezebel, together din sila. They are promoting the worship of Baal instead the true God who is Yahweh. The third character po ay walang iba kundi si Prophet Elijah. So siguro po karamihan sa kilala si Prophet Elijah. He was called by God to confront the widespread of idolatry. Ibig po sabihin, during the time of King Ahab, yung pagsamba kay Baal is form of idolatry and apostasy. Ano ibig po sabihin ng apostasy? Turning away from or abandoning one's faith in God in Israel. At hindi po yun yung nature ng Israel, di ba? Pero si Ahab at Jezebel, they are convincing and forcing all the people of Israel to worship Baal, to idolize Baal, and to turn away from the true God. And Prophet Elijah also performed miracles and demonstrated God's power in dramatic ways. Bigyan ko lang po kayo ng glimpse sa dramatic ways. Bakit dramatic ways? Kasi po yung 1 Kings chapter 18, kapag binabanggit iyan, ang lagi nasa isip natin ay si Prophet Elijah. Diba? Si Prophet Elijah, after yung may 3.5 years of drought, nagbigay ang Lord ng famine sa bayan ng Israel under King Ahab, di ba? Pero ngayon, dahil 3.5 years, kaya kasi sabi ni Elijah na, I need to present myself to King Ahab. Kasi doon mangyayari yung tapatan para malaman sino ba talaga ang totoong Diyos. Si Yahweh or si Baal. Kaya dramatic po kasi nga, sabi ni Elijah, nagkaroon ng challenge, di ba? Between Ahab and Jezebel sa kanilang Baal na God at si Elijah the only God. So ano po ang dramatic doon? Sabi, sige, punta tayo sa Mount Carmel. Sa Mount Carmel tayo ay maghain. Diba? I think 2 booths yun, isa sa inyo, isa sa akin. Bahala kayo anong gagawin niya, pero walang maglalagay ng apoy. Kung sino sa God natin ang una makapagbigay ng apoy doon, He is the true God. So ang ginawa, sabi ni Elijah, Prophet Elijah, sige, kayo muna. Okay? Bibili ka na ng yung
Sige, naniniwala kayo? Sige lang, una na kayo. Mamaya na ako. So, ang nangyari po, pinauna ngayon ang itong mga Baal, yung nag-worship kay Baal. So, ang nangyari po, umaga hanggang tanghali, wala pa pong apoy. Eh sa kanilang culture, kapag gano'n, nagsusugat-sugat na sila ng knife. So sinugaran nila ang katawan nila, nag-worship sila until night time, but no fire. Walang fire ang tumupok doon sa offering nila. So, ano sabi napagod na siguro, mula umagang hapon, sabi nila dyan, tapos na ba kayo? Wala na ba kayong maibubuga? Wala na ba kayong ilalabas dyan? Ako na, sige, upo na kayo. Ano po ang ginawa ni Elijah? Ang sabi ni Elijah? Lagyan ng tubig. Lagyan ng tubig yung offering na yan. Di ba po ang tubig, kapag may water, hindi pwedeng mag-penetrate ang fire. Di ba? Doon pa lang, grabe. Yun. Ngayon po, binagyan ng tubig. Sige, punuin nyo kung ano gusto nyo yung tubig. And what did Elijah do? Siya ba nagkasayaw doon? Gaya ng mga tao na ni Baal? Hindi. Anong ginawa niya? He prayed only. And when he prayed, a fire from heaven came down at inubok po yung offering na yun. See? At lahat ng tao nandun, siguro kung nandun tayo, diba, it was really an amazing event talaga. Na makita mo after all na binasana, may fire. Kaya po, naniwala sila that God, the God of Elijah, is the true God. So, dramatic ways nga talaga, di ba? May drama di ba? Okay, next is, of course, ang ating bida ay walang iba kundi si Obadiah. Bida, Obadiah. Obadiah is not a king. He is not famous. He is not a warrior. He is not a high priest. He is only an average person. Siguro like some of us, we feel that we are only average person like Obadiah. He lived in a time of political and spiritual turmoil. Ano ibig sabihin yun? Kasi nga, yung bayan na yon ay talagang pinarusahan ng Panginoon, kaya merong political and spiritual turmoil or famine. Okay, next po. Yan. Obadiah lived during a time when Israel was divided and plagued by idolatry. Di ba? Si Obadiah ay living in a time na disaster, in a time of famine. Diba? Pero po sabi niya dito, a king married to Jezebel, a queen who promoted Baal worship and persecuted. Hindi lang po pinopromote ang Baal worship, but Jezebel and King Ahab also are persecuting all the Christians. All those people who believe in God, to the point of hunting and killing them. Diba? Grabe, yung mga anak ng Diyos talaga hinahunting ni Jezebel at pinapatay. Okay, he is someone inside a corrupt system. So since King Ahab is the most wicked, what do you expect sa kanyang pamamalakad? So very wicked din, di ba? Lahat ay self-centered para sa kanya. Okay, next, Israel turned away from worshiping the Lord and broke the covenant established in the law of Moses. Of course, kasi walang magawa ang Israel because they are under King Ahab. Okay, next. But Obadiah stands between the palace of King Ahab. In fact, si Obadiah is an official of the court. Yung kingdom ni Ahab, okay? Para siyang parang palace administrator. And also, he stands between the prophecy of Elijah. Diba? Anong prophecy ni Elijah? Nagkakaroon ng drought, diba? Ng 3.5 years. At possible, kung hindi makikinig si King Ahab, then they will be destroyed. And then, he stands between fear and faith. Bakit po fear? Sino bang tao ang hindi matatakot kapag nandun ka sa gitna ng pinapatay ang mga katulad mo? Because si Obadiah
is a man of God. Sabi sa verse 4, di ba? He is a devoted follower of God. Follower ng God, tapos para sa administrator, nasa gitna siya, di ba? Susundin ba niya to si King Ahab or he will stand on what is the truth? Di ba? Sa sabi rito, he is also stands between silence and obedience. Siya ba'y mananahimik lamang o susunod kung anong pinapagawa ng Panginoon sa kanya? Next slide po. Now, there are 5 points po na para makalala po natin kung sino po si Obadiah based on the book of 1 Kings. The first is, Obadiah is a God-fearing man in a godless system. So, paano po natin malalaman na si Obadiah ay God-fearing? Sabi dito sa verse 3, now Obadiah feared the Lord greatly. In fact po, sa NIV and NLT po, devoted follower of God. But if you will look at the New King James Version, ang ganda po na sinabi niya, Obadiah feared the Lord greatly. Pwede naman po in the English language is, Obadiah feared the Lord. Bakit merong greatly pa? So, ibig po sabihin, yung fear ni Obadiah sa Panginoon, yung utmost, yung respect niya, very high. Ang sabi po ng fear dyan, hindi yung takot the respect sa ating Panginoon, gano'n na lang kataas. Diba? Ayun po, if you respect somebody, high respect, what do you do? Diba? Sumusunod ka? Diba? At parang, minsan nga, hindi ka makatingin eh. Diba? Kasi, kasi, I respect that person eh. Pero, isa rin po, privilege din yun kapag nakasama mo yung tao. So, tayo pong mga Kristiyano po, since Jesus is in us, diba? We have the privilege to be with Him and we should give utmost respect, utmost reverence to our Lord. Sabi po dito, wala pong sinabi sa Bible na nag-complain si Obadiah. Kahit na doon siya sa bigit ng kamatayan, he did not complain. He did not compromise. Ano ba ibig sabihin ng compromise? You know what is good, what is right, and still doing the wrong thing. Diba? Compromising po. At alam ko po tayong mga Kristiyano, kasi po ako na-experience ko yun, dito sa world natin ang hirap eh. Hindi mo alam kung tatayo ka ba sa katotohanan, tatayo ka ba sa makikipag-compromise ka, parang nangangaaway, para magkasundo na lang tayo, pero hindi po si Obadiah ganun. Si Obadiah po, kung mali, kung tama. Yun po ang hindi siya nakipag-compromise. Next is, he did not blended in. Alam niyo po sa mga kabataan, uso-uso ang blended in. Ano ibig sabihin? Gusto mong makisama, makifit doon. You want to feel you belong. That's why you blend yourself with them. But not Obadiah. Kaya makikita po natin, he is not famous, but the character of Obadiah is emulated or can be emulated. Kaya ano ba yung ibang word ng emulated? Can be followed by an example. Okay. Sabi dito, he feared the Lord not secretly, not occasionally, but greatly. So ibig po sabihin, it is consistent. Diba? Ang kanyang respect sa Panginoon ay hindi sikreto. Kasi po, makikita nyo mamaya, bakit hindi sikreto? Hindi occasional. Pwede pag Friday lang. Ako may Bible study. Pero pag wala sa church, diba? Kaya po ang usapan namin po sa Philippines, pag daw, kasi Sunday po sa Philippines, diba? Pag Sunday daw, praise the Lord. Pag Monday to Saturday, i-raise the Lord. Okay? Kasi po, ang dadali pag Sunday, pero po, si Obadiah, hindi po siya occasional. Every day, every moment of his life. Next, bakit po siya hindi nag-compromise or nag-blend in? He hid 100 prophets. Diba? Pinapatay po ni King Ahab at ni Jezebel ang mga prophets. Ang ginagawa po ni
Obadiah, tinatago niya. Tinago po niya sa dalawang kuweba. 50 and 50. And during famine po, ang ginawa niya, he fed all those prophets. Hindi niya pinabayaan po yung 100 prophets. Ang alam ni King Ahab, ang alam ni Jezebel ay napatay na. Pero hindi niya alam nakatago itong 100 prophets in good condition. Dahil po, pinapakain po at inaalagaan ni Obadiah. And risked his life in silence. Kapag nalaman po ni King Ahab at ni Jezebel, siguradong mamatay siya. Kaya nga po yung inutusan siya ni Prophet Elijah, pumunta ka doon kay King Ahab, sabihin mo, andito si Elijah. Kaya siya takot eh. Takot siya kasi hinahanap si Elijah, tapos siya ang magsasabi, andyan po si Elijah. Iisipin ni King Ahab na tinatago niya si Prophet Elijah. Pero po, ang nangyari po kay Obadiah, kahit may fear siya, anong ginawa niya? Sinunod pa rin niya. Okay, next slide po. Sabi po dito, we don't need a righteous system to live a righteous life. Alam po natin sa mundo natin ngayon, yung righteousness po ay talagang mahirap. Diba? Kaya po tayo mga Kristiyano, we are called to live a righteous life even hindi po righteous ang system natin. Diba? Kasi po may mga bagay na hindi. Lahat naman gumagawa ng ganyan. Hindi gagawin ko na rin yan, di ba? Pero po si Obadiah, hindi po niya ginawa yan. Next po, we need a reverent heart. A heart that fears God more than people and consequences. So si Obadiah po is a good example of this. Next slide po. Some of us are in ungodly places. Pwede po sa workplace natin, pwede po sa family natin, pwede sa environment natin, hostile families and spiritually dry environments. But God is not asking us to escape from those people, but He is asking us to remain faithful. Amen. Kasi po gagamitin po tayo ng Panginoon. Kaya po tayo nilagay ng Panginoon sa specific place because He has a great plan sa atin. It seems na impossible, diba? Impossible na kapaligid sa ganito po, diba? Pero the Lord is not asking us to escape. Ayoko na po nito, Lord. Ang sabi ng Lord, remain faithful because I will show something great in your life. Amen? Next po, the second po, obedience that no one applauded. Di ba? Kaya po si Obadiah, kaya nga po sabi na famous siya, di ba? Wala akong nag-a-upload sa kanya sa ginawa niya. Kasi ginagawa niya ay in silence. King Ahab doesn't know it. Kaya pag nalaman, pag yun ay very loud, nalaman ni King Ahab, papatayin na yun si Obadiah. So sabi dito, Obadiah's word was in caves, not temples. Di ba? Kaya tinago po niya yung mga Israelites. In secrecy, not spotlight. With no record of things. Kaya po mga kapatid, minsan ganito po tayo, di ba? Tayo ay nasa secret place. Yung iba nasa stage. Ay, gusto sa stage. Gusto ko yung kitang-kita ko. Pero karamihan po sa mga Kristiyano, wala sa spotlight. It doesn't mean na wala ka sa spotlight, ibig sabihin hindi ka important. Hindi po ganun sa Panginoon. Sa Panginoon, whether you are in the spotlight, or in the backstage, or in the cave, wherever you are, we are special in the eyes of God. Okay? Sabi rin, hindi po ito. Ngayon po, kung si Obadiah ay hindi nagtrabaho ng ganun, kasi nga, nasa cave lang, tapos po ay secret pa, tapos walang record of this, no upload, eto po ang mangyayari, the prophetic voice would die. Di ba? Yung prophecy will not be fulfilled. Bakit po yung prophecy will not be fulfilled? Kasi pwede naman ni Elijah i-present yung sarili niya kay King Ahab, di ba? Pero, inutusan niya si Obadiah. And Obadiah, kahit hindi naiintindihan yun, may takot siya, kailangan niyang gawin yun. Diba? Kaya po may pinagagawa sa atin ng Panginoon po, all we have to do is to
Obey. Obey. Because kung hindi i-obey yun, hindi mangyayari po. Kaya nga po yung sabi yung sa buhay ko po, yung Bible sabi ko, the word that it must happen. It must happen. Because if something will not happen, hindi tayo darating doon sa kalooban ng Panginoon sa atin. Sa buhay ko po, alam niyo po, at konti testimony lang, yung mga nangyari po sa akin hindi maganda. Diba? Hindi maganda. Pero feeling ko, Lord, ba't ganito nangyayari sa akin? Kala ko po ba, dahil ang live verse ko ay Jeremiah 29:11, parang sabi ko, parang nagkamali naman ang Lord. Jeremiah 29:11, sabi doon, di ba, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Bakit nangyari to? Alam niyo po, sinagot ako ng Lord. Alam niyo po, tanongin niyo lang po ang Lord, the Lord will answer you. If we have a personal relationship with the Lord will answer us. And the Lord told me, it must happen. Dahil kung hindi yan, kaya sabi niya, kapag dumating ka doon sa kalooban ko, you will just look back and you will say, kaya pala. Kaya pala nangyari yun. Kasi kung hindi mangyayari yun, hindi ka makakarating kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Number one po, kung ako naging engineer, wala ako sa UAE. Diba? Second, kung ako po ay kung hindi po nagkaroon ng problem sa school namin ni Pasdan before, hindi ako magiging principal. I will be forever teacher kasi yun ang goal ko. Ang goal ko is maging katulad ng teacher na 36 years in teaching, 40 years in teaching, para malaki yung pension, yung mga ganon. Pero alam niyo po, may nangyari the year 19... the year 2008 naman. 2008, something happened po na kailangan kong umalis doon sa school. Masakit sa akin alisan po yung school na pamahal na sa akin, na nag-train sa akin. But you know, it must happen. Kung hindi po nangyari yon, hindi po ako magiging principal. And then after long years, 2022, something happened again. Nagsarado naman po yung school na kung saan ako principal, di ba? Pero alam niyo po, masakit na naman sa damdamin ko kasi ako nag-umpisa ng school. Pinaghirapan ko yung dugo at pawis ko. Pero sabi ng Lord, it must happen. So saan ka napunta, Mr. C? Diyan ka sa iyo ay hindi pa po nag-BPO ako ng 1 year. Diba? Ang taas ng sweldo ng BPO. Ang daming benefits. At ang pasok po, 5 a.m. to 2 p.m. lang. Pagkatapos ng 2 p.m., hayay-hay ng buhay mo. Hindi ka lang teacher, uuwi ka, dala-dala ang mga papers, hanggang hating gabi ka pa. Diba? Pero po sa BPO, pag uwi mo, titingin ka lang sa ceiling. Ano gagawin ko? Wala ka nang magawa. Alam niyo po, di ba, kung iba ay okay sa akin, ako po hindi. Hindi po ako masaya for 1 year. And then something happened. But tatong something happened yun ha. It must happen. Kasi kung hindi mo nangyari yun, hindi ako makakapunta dito sa UK. Diba? Kaya alam niyo po, kailangan pong mangyari. Kasi sabi nga po sa Bible, Romans 8:28, diba? All things work together for good to those who love God and who are called according to your purpose. Kung maganda ang nangyari sa iyo at hindi maganda nangyari sa iyo, pagpasalamat sa Panginoon. Kasi winiwil ng Lord yun para sa kabutihan natin. Amen? So, next, sabi dito, kung hindi ginawa ni Obadiah, Elijah would have stood alone. After mangyari po yun, di ba? Siyempre, lumabas na yung mga prophets sa caves. And the prophets together with Elijah nag-spread ng gospel. Kung hindi po mangyayari yun, sino lang mag-aano? Prophet Elijah, na it will be very hard for him na walang katuwang. Diba? And the last, revival would have had no foundation. Yun ang foundation ng revival. Kung anong nangyari sa Mount Carmel, na-revive ang lahat. Lahat na naniniwala kay Baal, naniwala sa true God. Diba? Amazing. Next po, sabi rito, before God sends revival publicly, He preserves
faithfulness privately. Kaya bago po gumawa ang Lord ng revival sa public, sa malaki, sa atin muna privately, i-revive tayo ng Panginoon. Amen? Next slide. We may be praying for people who never thank us. Can you relate that? Can you relate to that? Pinag-pray mo, walang thank you, di ba? Okay lang po yun. Are you serving where no one sees and giving when no one notices? Next slide. Heaven is recording what earth ignores. Kaya alam niyo po, hindi ba po tayo mag-store ng treasure dito po sa lupa. Temporal po yan. Let's store up treasures in heaven. Hindi man po tayo ma-acknowledge dito, ma-recognize sa ginagawa natin, pero po si Lord nakatingin po sa atin. Lahat po yun recorded sa atin. Amen? Small things, big things, recorded po sa Panginoon. In fact, kay Lord, walang small and big things. Everything we do for the Lord is very special. Very, appreciated ng Lord yan sa atin. Kaya po magwalis ka lang, di ba? Yung ginagawa po namin na pinagkalooban kami ng Lord ng gift to preach here in front, at yung isa tagalinis ng CR, in the eyes of God, the same lang po yun. Amen? Kaya po, wala din ito nang ginagawa ko sa church. Hindi po pwede yung maging elder, maging deacon. Ayan, may mga calling po kasi tayo, di ba? Pero if we are called to something, let us remain faithful to that calling. Amen. Next, the third po, si Obadiah po, he is faithful but still afraid. Gano'n po sa atin, gano'n, di ba? Faithful tayo, pero parang takot pa rin tayo. Sabi, tagal-tagal mo ng Kristiyano, takot ka pa rin. May gano'n po talaga, di ba? Takot ka pa rin. Sabi nito, kaya sabi niya kay Elijah, what sin have I committed that you are handing me over to Ahab to be killed? Hindi mo ba alam, Prophet Elijah, kapag ginawa ko yun, papatayin ako. Ano ba nagawa ko kasalanan sa'yo? Gusto mo ko ipain kay King Ahab. Obadiah feared God greatly, but he still feared consequences. Yet fear did not stop his obedience. May takot, pero still alam niya na mag-obey siya. Faith does not mean fearlessness. Hindi po tayo sabihin natin na kailangan may faith ka. Ibig sabihin ba yun na hindi na natatakot? May takot pa rin yan. Pero din sabi nito, it means obedience despite fear. Miss kung may takot, mag-obey po tayo. Courage is not the absence of fear. It is obeying God while trembling. Kahit po may mga nakatakot tayo, hindi natin alam what lies ahead, but still, we will obey the Lord. We have faith, di ba? Kaya sabi nga po sa kanta ng yung God is good all the time. Sa doon po, though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands. Sunod doon? Through the eyes of faith, I can clearly see. So, faith. Although you don't understand, you just give your faith to the Lord. Amen? The fourth one po, bago po yan, God uses people who are afraid, but obedient, weak, but willing, and unsure, but faithful. Po? So, ibig po sabihin, hindi talaga perfect, di ba? Pero ang pinakamahalaga, yung but, mahina ka pero willing ka. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Afraid ka pero sumusunod ka. Yung iba naman kasi afraid, ayaw sumunod. It's a different story po. Tayo po mga Kristiyano, anak ng Diyos, kahit po ka nakatakot, sunod lang, di ba? Kahit ka nanghihina, be willing. Kahit tayo hindi tayo sure, maging faithful tayo sa Panginoon. Amen? The fourth one, achieve ko ba yung 30 minutes? Sa kanila, 30 minutes lang eh. Okay, sabi po yun sa the fourth point po, sa life ni Obadiah, he is an ordinary man with an extraordinary God. In verse 30-16, Obadiah did not call down fire. Sino po nag-call ng fire? It was Elijah. Did not preach to crowds like what we are doing, and was not a leader for revival. Yet, God used him mightily.
God trusted him with the survival of God's servants. Diba? Hindi man siya ang nag-preach doon, nag-revive doon, ang ginawa niya, tinago naman niya ang mga servants ng Lord. Naging katiwala siya doon sa servants ng Panginoon. Elijah called down fire, Obadiah kept the flame alive, both mattered. So, ibig sabihin talaga, kahit ano po ang ginagawa natin sa Panginoon, it both matters sa ating Panginoon. Next. God does not measure greatness by platform. He measures it by faithfulness. Kaya mga kapatid, ang sabi nga po the name of the game is faithfulness. Diba? Sabi sa company, sa teaching, the name of the game is consistency. But in our Christian lives, the name of the game is faithfulness. Faithful until the end. Amen? So God does not anoint visibility, but He anoints availability. Sabi ko, ano pang difference ng visibility at availability? Ay pag visible ka, available ka. Pag available ka, visible ka. Di ba tama? Pero ang ibig ko sabihin ng visibility is, pag visible ka, ibig sabihin, ikaw yung angat. Di ba? Lagi ka nakikita. Parang President Bongbong Marcos, laging visible in our eyes sa television, gumagalaw dito, di ba? Pero po ang ina-anoint ng Panginoon, hindi yung visible, yung available. Ang tanong, available po ba tayo sa Panginoon? For the Lord? Or available lang tayo kapag tayo ay maraming pera? Available tayo if our lives is happy and everything goes well. Pero kapag may trials na, hindi na tayo available. So availability does not depend on the circumstances. Okay? Kaya tayo po maging available at all times. Next po, and the last. Sabi nga sa title, The Silent Lifeline. Ano ba ibig sabihin ng lifeline? Parang nakita ko to dun sa Who Wants to Be a Millionaire, di ba? May call a friend, may lifeline, di ba? Ibig sabihin, lifeline po is a support. So dito po, the silent support. At yung silent lifeline po ay in the life of Obadiah. In support to Prophet Elijah and in support to the kingdom of God. Sabi po dito, Obadiah delivers Elijah to Ahab. Sinabi niya kay King Ahab, si Elijah is here at nagkaroon po ng confrontation. Because of what Obadiah did, ang nangyari po, nagkaroon ng confrontation between Elijah and King Ahab. The gathering at Mount Carmel. Kung walang confrontation, walang gathering sa Mount Carmel. Ano po? The exposure of false gods. Because sa Mount Carmel, na-expose si Baal ay fake God, false God. And the turning point of a nation, all of them believe in the true God. Kung hindi po in-resent ni Obadiah si Elijah, this will not happen. Sige po sabihin, kahit ganun lang inutos kay Obadiah, it will make a great impact. Diba? So next po, Obadiah doesn't stand on the mountain, but nothing on the mountain happens without him. Silent lifelines don't make headlines, but they make history. Nakakatuwa po. Yung binabasa ko na paano? Silent lifeline. Kaya alam mo, meron po sa atin, mga Kristiyano, ang silent lifeline. Ngayon po, kung ikaw man ay silent lifeline, di ba? Hindi ka yung love na nandito palagi sa stage, di ba? Yung mga trabaho natin, hindi nakikita ng ibang mga tao. You are a silent lifeline. At sabi po dito, it doesn't make headline, but it makes history. Kaya kung wala pong maglilinis po ng mga upuan, paano tayo uupo? Tayo rin maglilinis. Kung walang mag-aayos ng mga upuan, paano ang ating church service? Kaya nga po, di ba, in one body, we are one body in Christ, but many parts. At hindi po tayo pare-parehas. Di ba? May elders, may deacons, may pastors, may ushers,
may ano pa, may sa events, lahat po yun, ginagawa ng Panginoon. Pag nagsama-sama po yun, then it makes a big impact. Diba? And the last po, next is the conclusion po, are we the Obadiah in the story? Siguro po, mga karamihan sa atin ay Obadiah. Some of us are faithful in our hostile workplaces. We are believers in godly systems. Actually po, ito po ay challenge sa atin. To be an Obadiah, we need to be faithful in our workplace. Okay. Tayo po ba ay faithful sa workplace natin? Or hindi? Tayo po ba ay believers in ungodly system? Or we go with the flow of the ungodly system? The third is, are we servants without recognition? Kailangan natin ng recognition? Diba? We don't need recognition. Are we standing quietly while evil seems loud? Sabi po dito, if we are Obadiah, next slide po, God is telling us tonight, I see you. I am using you. Don't quit. Kung saan po tayo nilagay ng Panginoon, huwag po tayo basta-basta mag-quit. Kung mahirap man, kung burdensome sa atin, don't quit. Because, sabi ng Lord, remain faithful. I see you. I'm using you. So don't quit. So don't despise our ordinariness. Don't underestimate our obedience. Don't quit or quiet our quiet faithfulness. Next slide. Because ordinary people in the hands of an ordinary God change the world. Hindi mo kailangan maging extraordinary kasi isa lang po extraordinary, and that is our God. Okay, and the last po, if we feel unseen, may kung yung magsasabi, unseen, unqualified, hindi ko ako qualified eh. Ordinary, God does not look for fame. He looks for faithfulness. So ang takeaway po natin talaga dito is not yung galing natin, di ba? Yung gifts natin, yung talents natin, because that will be meaningless or useless without faithfulness. So the Lord is calling us to be faithful. Para po, at the end of our lives, sabihin po tayo ng Panginoon, well done, good, and faithful servant. Sabihin nyo ako sa mga katabi nyo, well done, good, and faithful servant.